Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka na itong tanan o welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta? Pilang adlaw na lang, mga igala? 5 days to go. 4 days to go na lang bago ang Bugdong Logay nun, mga igala. Kamusta yung palibot, no? May daghan naman kayo mga, asan eh? Ingon ko PR stand, pwede na PR stand, mga igala. Dagang mga hagit-hagit na karon, mga igala, no? So, upat ka adlaw, why just now? No, napatoy na kon nako umot na dayon mato. Tung nado ko na mag-file og kaning disqualification, mga igala. Pwede ba dapat mag-file, di ba dito sa Manila? Ha? Anyways, mga katambayan, no? Ana ginaba sa kuan ng eleksyon, mga igala, no? Sing abot ng mga eleksyon, mga igala, no? And ato anang i-expect nga sa May 11, mga igala, or sa May 10 sa
Gabi maghinay-hinay na sila pangamang kanaging kamang-kamang gid mga higala ba no. Tsuko katilawa na mga higala sukad na nahimo kong registered voter atong 2006 o 2007 elections. Oh, jud na namo na to. Natilawan mga higala. But anyways, mga katambayan, no? Basi wala na diri sa Davao, dito na sa laing lugar mga higala, kay pangka, mga mapangka, good na rin doon. Tapos, daghan pog mga ipokrito daw diri sa taga Davao. Joke! Bitaw mga higala, na kamo mga higala, okay naman si, basta dili ko mo encourage lagi nga mandawat mo, lagi, kay kumasakpan man good mo, apreso mo. So, wingin ko, dawata lang na niya. Ako ang dahilan. Kignadakpan mo, napreso mo niya. Hindi, wala ba yan, no, wala ba yan na probation? No probation ba yan na pagka-preso, na? No, so, ako na pa inyo pasanginlan. Mga na ni Ron. Pita mga higala. Anyways, mga higala, dinenta sa itong seguridad na pod mga higala, no? O ato ang kanon mga higala, ato ang siren mga higala, unsa mga security update mga higala. Karusing abot na ang eleksyon mga higala na, o sa patubang mga naoymon lang operation, like katong nahitabo dito sa Tarragona, o katong nahitabo pod sa nahitabo sa tawagan ni Nabunturan, Davao de Oro mga higala, kung nasa natong pagpanghatag og bugas na. Anyways mga higala, tamag lang ato paminan mga higala, ato mga tigpamaba sa Davao City Police Office mga higala, ipanguluhan ni Captain Hazel Caballero Tuazon, og sa to Police Regional Office 11 mga higala, no, na gipanguluhan ni Police Major Catherine De La Rey mga higala. Paminawan nato. Mga reported na mga harassment ikan sa both parties nor sa mga atong mga kandidato. Okay. For the whole Davao region, wala tayo nakuan nga na ay harassment nga kuan na nahitabo mo lang nagihapon ta sa green category sa COMELEC, wala na siya nausab. Pero ako lang i-mention na kagahapon, okay, May 6 around 9:28 AM na ay nahitabong violation sa COMELEC Resolution number 11104 or kuan siya na ay nasakpan nga nag-distribute og bugas diha sa isa sa barangay sa Nabunturan, and allegedly na dito ang presensya sa secretary sa isa sa mga nidagan og vice mayor. So na confiscate nato tong truck na kargahan sa mga bugas, and then pag-abot sa pulis, ninagan dayon tong mga naglinya na mga tao nga no-receive sa maong bugas. So munang ginakuan nato no na payon ani gani na mga activities i-report gyud dayon kay concerned citizen man to dayon tong ni report sa station matug adtuan nato nga allegedly sa likod sa balay sa barangay captain na adito ang bugas, and then isa sa mga vice mayoral candidate ang nag-distribute. Identified ma'am na katong mga tao is tao gid sa katong vice mayoral candidate. Yes, tungod na dito tong iyahang secretary. Okay. So mo tong how about tong sa Tarragona na incident ma'am? Ang katong sa Tarragona na incident, na-apprehend na tong 16 kanag nga nagpaila na members sa Philippine Army. Ang allegedly na daw sila dito para maintain sa peace and order sa lugar. Pero sa coordination nato sa kaning Philippine Army, kaya naka-civilian ba sila nga naa dito no? So pag coordinate natin sa Philippine Army, walay deployment ang ilahang tropa dito na lugar, and upon verification dili dito sila mga army jud matong gipandakop tong 16 og gikasuhan og usurpation of authority, and then naaday sila dito kay magbantay sa boto sa isa pod sa kandidato. Sa tong kandidato ma'am, incumbent no? Vice Mayor gihapon, dili na ko ikuan ko incumbent or dili. Okay. So how about sa DCPO? Katong napatay mga kuandinipod no? Tawag kani incident of harassment sa mga kandidato, and then kato vote buying.
Yes sir, based sa ato ang monitoring sir no ka sa 19 police stations, sa giingon sa ato ang acting city director, ginapokok na piniapirming ato ang mga station commanders to monitor their respective areas of responsibility sir, para kung naay problema, naay mga taho report sa mga concerned citizen nga naay mga vote buying like pamhatag og mga ayuda, kwarta ba diha, kailangan nato aksyonan dayon sir no. Pero sa far sir sa ato monitoring walay mga reported incidents nga naay mga inana sir nga naghatag o unsa pa diha nga violation sa ato ang karon nga election. So ato lang ngayon sa mga katawan sa Davao City nga kung na sila nakita magsalita, no? Muna ato ang culture of security. One of the best practice sa Davao City ang culture of security. Muna ato ang gamiton, sir, para maintain nato ang kapsul kalinaw. And then, hangyo nato ang cooperation sa tanan o tabang sa community nga to sa ato ang kapulisan. Ako na sila na concern, no? It's either anuhan ba nila para makahatag dahil og aksyon ang ato ang Davao City Police Office. Kailangan na ebidensya, sir, na dili pwede ang hearsay lang. Katong napadis dugang si ma'am. Okay mo, add ko ato. So, tong grateful ang ato Regional Director, si Police Brigadier General Rosete, sa mga concerned citizen na ma-report gani dayon. And then, recommend po niya ang mga Chief of Police na uptake po dayon nga ni action. So, kailangan din na mo inyong mga report information kay kamo man jud ang naa sa ground. So, patong hitabo sa bunturan o kanina po nga distribution of rice. Okay. So, mo to mga higala, no? Ang ato ang update mga higala. Wala kayo daw harassment mga higala na hitabo, no? Wala kayo natala mga higala. Mo na nata sa green category mga higala, no? Dito pareha sa uban mga higala mag-green na dahay. Mo na kita giningon lagi mga higala man nato yung nga kauban po na ko sa buhat mga higala. Ana pa siya nga unta di na magubot. Siguro ang magkagubot lang man siguro din hiki kana trash talkan, di ba? Kinantsaway. Ana ra siguro. To the extent na mag-riot, murag malabo na diri sa Davao kay, no? Katong dito ko sa dili man sa pagpanguan na po. Naka-experience ko dito sa may ganubang lugar, no? Na dito maginokdanay mga igala, kay kung mga flying voters na gidaw, no? Or naman kung mingaw man kay ang butuhan mga igala dito sa canvassing mga igala. Or dito sa nailugar dito may gala kung asa they thought na nangan canvassing pero nahitabo dito sa kalugar may gala they thought na ang canvassing nasa City Hall pero ang sa kablo nga ang canvassing to sa sulod sa office of the sa regional center sa Bangsamoro. So ano dito ang canvassing dito nga comment. Tos pag gibumba ng City Hall mga igala. So ay nako. Parang yun na nga ang kuan nato mga igala, no. Atong ma-remember mga higala na itong kanso. There is Davao, malabo na siya mga higala. Ay, ambot lang kakaroon kay basig nana po'y mahitabo na po mga higala, no? Kasagaran diri sa ito mga higala, kanang mag-live lang, kanay fake news, no? Init kay karon pa na ang init ka mo, more na ikainit sa politika diri sa Davao mga higala, no? O girahanay og fake news. Anyways, mga higala, balik kita malang sa importante pahinumdum ning ato sibianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga higala na, kamo. Well, init na politika mga higala, no? Marapat na init ang politika, anak pa itong ubang mga kauban ako. Mondo first time daw ko ng mga higala na kuhan daw. Na medyo init daw ko naman. Actually, the first time mga higala, no? Actually, dili pa ko media mga higala na ito'y time sa una mga higala, no? 2001 ba to? Midterm election, no? Itong pagbalik ni FPRRD as mayor. Init po to. No? Init po kayo ito mga higala. Tapos, 2010, si former speaker o ang laban si former speaker o ang first term, no, ato nga panahon as mayor ni vice president. Init po to. Pero ang palagis na lang sa propaganda. Propaganda ra gid ang kuan dinhi ang init, no? Medyo init nga makapainit sa mga supporters, no? Mao ra gid ang init sa politika, but as to death wala kay ko ka during election ha. Basta during election, wala ko'y nabantayan nga na ay
kipamatay, no? Siguro kipamatay dira mga higala kay katulang mga the usual na pasangil, di ba? Mora na ang mga kan, but as to medyo wala. Kuto pa kita sa propaganda din mga higala, so dili kita init, no? But anyways, mga higala, gusto na ako mga higala ipatilaw po na sa uban ng mga kinamangay po diri sa Davao. Sorry. Nag-promote na pod ko mga higala. But anyways, mga higala, una ta mga ginod sa anahan mga higala, no? Alang sa itong mga security protocols na ipadayon mga higala, no? Since nagkuha naman ang Davao City Police Office mga higala, nagbuhat sila mga simulation exercises, no? Adto sa mga medyo after election mga higala, no? After election day, no? Unya lang nato na hisgutan mga higala, no? Kay atong siren mga higala. Unsa ang mga security protocols sa mga pagpanghandam sa atong kapulisan diri sa Davao Region, especially diri sa Davao City nga medyo init mga higala, no? Medyo init mga higala kay kuan man, no? Na may mga backstories mga higala gud, no? So mao na ang ato ang siren mga higala pinaagi sa to. Balik ko na to paminaw mga higala ato mga tigpamaba sa Davao City Police Office mga higala o sa atong Police Regional Office 11 mga higala, no? Force punahan la nila Major Catherine De La Rey sa PRO 11 o ni Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala, no? Sa Davao City Police Office. Paminaw na to. Cymex ma'am, no, with regards to sa katong riot o katong napabot pa tong bombing sa tong isa mag-upat man to ka Katong wala pa. upat man to ka Cymex inyong gibuhat, di ba? Mo ang sir? Five. Katong simulation exercise, sir, no, nga nahitabo sa May 2 around 1 p.m. sa May Bolton na elementary school nga nakita nato sa social media, sir, no, sa DCPO official Facebook page kung sa to siya nga scenario. Actually, 5 scenarios ang gi-prepare sa Davao City Police Office just in case mo na ang himando sa atong Police Regional Office 11, sir, nga mao na atong i-conduct for the simulation exercise. And during that time, sir, sa simulation exercise, successful, sir, no, ang katong violent nga reaction sa mga tao in that area. Nagpasalamat sa City Nova Force Company, sir, na sila mga CDM magkatong mga nagpakaruginon nga nanabay sila og mga tubig unsa ba to, sir, no? Kaya nakita dito kung sa ang tumong ng grato, sir, na kung sa ka-prepare ang Davao City Police Office just in case tay mga problema ma-encounter nga mga anak nga insidente, sir, na sa gawa sa eskwelahan or sulod sa eskwelahan. Mo na ang tuang tumong, sir, no, sa tuang regional director, ang sa tuang acting city director, sir, nga makabalo gyud pirmi usay buhaton nato ang mga kapulisan nga nabutang sa mga eskwelahan. With the success of that simulation exercise, ma'am, unsa ba ang tutok karon or focus karon sa DCPO na anticipate ba nato nga na ay posible nga mahitabo nga magsinamok sa mga polling precincts during election or during ba sa oras sa pag canvass sa boto sa matag presinto? Yes, sir, sa ginyo sa ato ang City Director, sir, no, Sir Marantan, dapat kami na gyud andam ang ato ang Davao City Police Office before, during, and after the election. Wala na daw diwala ang possibility, sir, nga may magsinamot during the election. Muna ang ato ang ating City Director ginapukpok yun permi, sir, nga balik yun nga kailangan na sila areas kung naan nga problema, kailangan na sila dayon para makahatag ng solusyon, sir, sa mga problema, mga ma-encounter sa mga katawan, sir, no? Especially karon nga kampanya pa during the election and after the election, sir, kaya nga ang kapulisan, sir, no, ang mga deployment, ang na-deploy, sir, is hangtod na sila May 15 hangtod na pull out ang mga election paraphernalias. So wala nga to agiwala ang mga possible incidents na mahitabo during the election, sir. Lasa lang gid ma'am, since 50 meters away man ang kapulisan, no, sa ato ang polling centers, unsa ang mga security measures na inyong i-implement, no, para dili pod makurat pod ang mga botante nga oy nandoy man ani di ay? Yes, ma'am. Kamu ni ma'am Kat. So diha sa mga polling centers naatay imontar nga police assistance desk. So dito lang gid ang police magpundo unless manawag ang Board of Election Committee or
ang mga teachers sa sulod na kailangan nila ang police assistance. Although need nga na ay written request, pero kunyari in case of emergency, pwede ang request na written later na lang. Basta kay nagpatawag o kanang police assistance dito sa sulod, saka pa pwede mo sulod si PNP. And then, pwede po mi mo sulod kung muboto na mi. Pero after sa boto, dapat mugawas po dayon siya. So, katong mga na-deploy sa mga polling centers, 50 meters away yun sila. So, mailan man ninyo kay na may police assistance desk. Pero ang katong kung unsa ba na may inspection na ipahigayon before makasulod sa polling centers? Or dito mi sa gate, magkanarikisa, dili po siya pwede. Oo. Away jud mi sa polling centers na ano na siya sa balaod na 50 meters away rin. Pwede lang mi mosulod or moduol ko na ay request for assistance. So, kinsa lang pwede mag-inspection pasulod sa voting polling place? Pwede ang security guard sa eskwelahan kung naamang galing. So, sila ra gyud dapat? Yes, kay kami 50 meters away jud mi sa polling centers. Okay. How about sa DCPO, ma'am? So ano na lang po, mo-add na lang ko sir. So, baga man yun ang tao din ha. Tabangin lang po niyo tanaw mga unattended baggages or mga lihok na unusual, i-report lang po dayon na arami sa gawas. Okay. Nasa lang mo ito pag namin. Itong nabay focus din nga eskwelahan nga bantayan o inyong ginabantayan. As of this time, sir, wala gyud tay ingon nga natay areas of concern karon nga mga orasa or karong adlaw so far sir peaceful man ang ato ang syudad sa Davao, so wala man tay mga na-receive any complaints from the community regarding sa pagpangampanya karong mga panahon na, and we are hoping sir and praying nga hangtod nga mao man ang election is peaceful gihapon ang ato ang syudad sa Davao. Wala ma-encounter ma-report sa mga stations nato sir. So, mo to mga higala, no? Ang pahayag sa Ducati pamaba mga higala, no? So, ang quadri mga higala, although naman dyan na, no? Naka-blanket man dyan na itong mga pulis yun na nakabantay, no? I think, man day focus or day kwan. Pero, mutabang na lang po mga botante. Ay, actually, karon mga higala, no? Daghan kay mga botante siguro nga mutabang sa itong kapulisan, no? Tama ba? Daghan naman ng kwan, no? Pero sige lang, tabangan lang po ninyo ang tabangan na itong mga kapulisan, no? Tabangan na to na sila mga higala, no? Para ma-secure yun, no? At ang balota sa pagbantay. Tabangan ninyo pagbantay. Mas may pa, tabangan ninyo pagbantay, no? O, ilang naman rin mo salig sa ilaha, bla bla bla. Pero tabangan ng gyapon nato sila, no? Para may mong malampuson, mga higala, no? Ang pagkuhan, no, sa inyong katungod, no? Ang yung right to suffrage, mga higala. Anyways, mga higala, no? Una mo ka, no? Namunjoy ka ng mga higid, mga higala, no? May tabo daw, no? Unta, mapilta na, mga higala. Uy, nag-wish pa dahil ko. Anyways, mga higala. Ninita mga higala, no? Kung asa ang SM City Davao, mga higala, doon na sila ipahigayon, no? Nga 3-day sale, mga higala, but not just 3, but also plus 1. Kung unsa ni mga higala, ato paminawan mga higala, no? Ang ato pakiginabi sa Assistant Mall Manager sa SM City Davao, mga higala, na si Sir Jesser Gutierrez. Paminawan na to. Yes, mga katambayan, kauban na to karon, no, ang Assistant Mall Manager sa SM City Davao, no? Walilayan si Sir Jesser Gutierrez. Sir, mayong hapon o welcome din sa to ang panaguban sa tungtulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sir, next week, sir, naamoy 3-day sale, no? So, unsa ang naaanik sa inyong ang inyong mga special offer karong sunod semana? Oo. Una sa lahat, no, daghang salamat, no, sa pag-imbita ni, no, para i-promote na mo among 3-day sale plus 1, no. So naa kami pagahimuon na 3-day sale plus 1 which will be on May 15, 16, 17, 18. Okay. So nami kuan this will be the first, no, na himo na for first half this year, no. Which is nami adunay additional 1 day na sale. So 3 plus 1. Oo. So amo mga tenants, no, tanan mo, this is since this is a mall-wide sale, no, almost all our tenants, no, will be offering discounts up to 70% off. So yes, up to 70%. Klaro na to na 70%, kidili tanan 70%. Yes, no? Yes. So yes, eh. And also, no, on May 16, 17, 18, no, kung naadun na kay SM Advantage card
or prestige card, no? Aside sa discount na gina-offer, napid kay additional 10% discount, no? Para sa mga amuang selected affiliates, no? Oh, so mo na pa rin siya ang additional na offerings. Oo. So aside sa katong up to 70% sa katong inyong regular sale, Yes. napagi another 10% para sa mga smart cards. Tanan ba ni nga kwan? Katong tier sa smart cards ninyo? Yes. Para sa mga selected affiliates, no. So cool day pigin na siya, no. So imula ipakita imong imong SM Advantage card or Prestige card. So maka-avail na din ka og additional 10% sa selected na mga affiliates. So these affiliates are SM Store, halimbawa na si SM Store, tapos si Star Ace Hardware, Surplus Shop, o Toy Kingdom. So yun. Opo. Aside from the affiliates, sir, since mall-wide man Yes, di ba? yes. So napod ba possibility na appeal pod ang mga tenants ninyo? Ang sa mga tenant is na sila ilang different pod na mga offerings. So yun ang ang mga gina-offer. And which is amo pong gusto na idungag sa mga promo gina-offer, no. Katong mga shoppers na mo nga during those days, no. If ever na sila gipamalit, no, and then nakaabot sila og 1,000, it's either single or accumulated, no, na purchase, they will have the chance, no, to win a Suzuki Espresso, no, na pwede nilang madaugan. Yes. Nanay sale, napay chance na makakotse. Yes. And if ever magtanaw sila og sinihan, tapos na sila at least upat ka tickets, no. So pwede po sila mo avail og pwede po sila maka-avail, no, para makadaog sa katong nga grand prize na mo. And if ever mo kaon sila sa mo food court, tapos naabot og 250 lang receipt, pwede po sila maka-avail. So yes. Kani sa SM katong inyong SME affiliate store itong 1,000 nila? Ang sa tanang tenant ang 1,000. Apil ang tenants. Yes. So if ever na makakuan sila, maka-spend sila dinhi og mga sobra 1,000, at least 1,000, diba? At least 1,000. Yes. Nasa like single or accumulated. Yes. Single or accumulated. So nasa like chance tanan na makadaog sa katong Suzuki Espresso. Anyway, sir, other than this discount, sir, o kating inyong raffle, unsa pa ang mga lain na offerings ninyo for your... Thank you for asking, no. So doon na pud kami if ever na mga early shoppers, no. So napud may mga surprises na giandam para kanila. And for those din mga magstay for late night shopping, napud may ginaandam na sorpresa sa ilaha. So napay early bird na na surprise na po yung late night owl pod. Yes. Para yun magstay sila, no, magganahan sila mag-shop. Dagan gid. So katong mga katong mga nakamangan dira or makamangan karong election, no. Chance gini ninyo nga magasto inyong kwarta, no. So murag magsayo ilang Pasko karon, sir, aka grabe kwan. But anyways, sir, unsa pa ba ang panawagan nato sa tuang mga shoppers, no? Okay. So by the way, no, si awhag na mo tanan, no, na muadto sa mga mall on our 3-day sale plus 1. So that will be on May 15, 16, 17, and 18. So by the way, sa May 15, among mall hours is 10 a.m. to 9 p.m. Tapos sa May 16 to 17, 10 p.m. to 11 p.m. And then on the May 18, that will be ang time niya is 10 p.m. to 10 a.m. to 10 p.m. po. Okay, mga katambayan. Anyways, daghang salamat, sir, sa imong time nga gihatag sa mo diri sa akong programa na Tambayan sa Radyo Pilipinas. And I hope daghan mo dagsa. Actually, di naman kailangan kay makita lang ng TARP dira nga 3-day sale. Muanhin naman gina mga tao bisan pagdili mga taga Davao udagsa gina diri sa SM City Davao. Daghan salamat po og malauman na mo, no, na mag-shopping mo sa SM City Davao. Okay, mo to mga katambayan, no, si Sir Jezer Gutierrez, ang Assistant Mall Manager sa SM City Davao. So mo to mga igala, no, sa ang ato pakiginabi kang Sir Jezer Gutierrez, mga igala, no, ang Assistant Mall Manager sa SM City Davao, mga igala. So
Anyways, dagan-dagan po na yung mga nanagani kuan gani mga higala, naging mga sale na up to 70%, no, tapos sa 16 to 18 mga higala napay additional 10% mga higala, no, sa mga kuan SM Advantage card holders mga higala, no, so dagan-dagan na. Tapos napagi-raffle mga higala para maka-chance ka mga higala makadaog o kaning kuan Suzuki Espresso mga higala, pagkanindot pagkalabli mga higala. Tapos napagi kaning ginatawag nato nga early bird surprise mga higala, pagkalabli gihapon mga higala. Tapos na po late owl, no, late owl shoppers mga higala, pagkalabli samot kalabli mga higala, no. So unsa pa yung actually mga higala, hindi naman kailangan i-promote na ilahang SM 3-day sale mga higala. Okay, pagpakita lang sa TARP o silang Facebook page mga higala, or maski asa nga mga kuan, maski asa nga mga tawag gani, asa na platform makita na nila nga night 3-day sale mga higala, ay sus, dagsaon yun na mga higala, dagsa mga tao gani walay sale gani, o sa pakaan ng naay sale, no, hindi na nila kailangan mga higala, no, pero pasalamat na mga higala nga gitagaan tag chance mga higala, no, nga ma-kuan po nato may pahibalo diri sa inyo ha mga higala, no, ang 3-day sale mga higala, no, tama po na sa mga kuan, no, empleyados gobyerno mga higala, no, og tama sab na mga higala sa mga makamangan, no, kay dagan-dagan jini kwarta mga higala, no. Anyways mga higala bitaw anyways mga higala, mo kay naglangkob sa ato panag-uban karong adlaw Miyerkules mga higala, no, alang sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas mga higala, sa ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala, po inakaban Armando Feniquito mga higala. Daghang salamat og bayang adlaw kanatong tanan mo. Sunod na ang balitang pambansa.